13 years, ipinagkatiwala mo ang iyong unang studio interview dito sa Dabas. Salamat mula sa aking puso. Salamat din, boy. What do you like most about Dabas? The what? What I like The most? exclusive and the susunod? Sa susunod! Thank you, God. Exclusive na. Pumasok ka dito. Mami Rose, magandang hapon. Maraming salamat sa iyong pag-kasama at pagbigay sa amin dito kay Mr. Gabby Concepcion. Gabby, kinukumusta ka ng pamahalaan at ang bumubuo ng ABS-CBN, ang aming presidente, si Charo Santos Concho, Cory Vidanes, Malu Santos, they're sending their love, regards. Thank you. Isang kapamilya. Well, thank you. And that actually, I can throw back to them. Thank you very much, Cory, Charo, Malu, and Boy. And it's really nice to be back in the Philippines, and it's nice to be part of ABS. Tanong lang, you know, for the longest time, I've always wanted to ask you this. Bakit ang gwapo mo? Hindi ko talaga natanong si Gabby even before. I mean, is there an answer to such a stupid question? But pumasok po si Gabby Concepcion dito sa studio ng Dabas, mga kaibigan. Nagkagulo po, nagsisigawan dito ang mga tao na para bagang hindi umalis. I mean, are you conscious of the truth that, my God, Gabby, you are very good looking? Thank you, boy. I don't know, my grandmother, my father, genetics. I know, but maraming salamat. Okay, Gabby, 13 years. Marami ang kumatok sa iyong pintuan sa Amerika. Marami ang nag-offer ng pelikula. You said no. Why? Why the silence? Well, nung malis ako, nung 95, linagay ko na sa likod ko yun. Sabi ko, I think I need to move on. Hindi naman lahat ng tao magiging successful sa showbiz. And I felt na I had my time. 13 years was enough, sabi ko, and I should move on. So, nung umalis ako, nag-decide na ako na doon Hindi ako gagawa ng pelikula, hindi ako, I'm not gonna go back to the business. Yeah. How were the first years? 2-4 years in America? Madali, mahirap? Mahirap. Gaano kahirap ang hirap? Mabigat, mahirap, masakit. Lahat lang, halo-halo na yun. Dumaan ka ba sa pagkakataon na wala kang pera, na naghirap ka ba sa Amerika? Well, maghihirap tayo talaga because ang naipon natin showbiz is hindi naman pwedeng tumagal yun. Right. So, ang mangyayari nun, just like anybody else, maghahanap ka ng income. Right. So, bago makuha naman yun, kailangan meron kang natapos, pero kanya-kanya yun. Nasa isip ko, kailangan mag-aral muna ako. I'm so proud. I'm really so proud of you. Dahil mga kaibigan, Gabby took a double course, no? Which university was this? Lincoln University? Lincoln University. Dalawang kurso po ang pinagsabay, and then you went into real estate. Yes. Yes. Bravo. Okay. So, ang ibig kong sabihin ay nag-aral ka para madagdagan ang inyong kaalaman para lumabang ka sa buhay sa Amerika. Correct. So, wala na akong ibang paraan. Yun lang naturo sa akin na kailangan mag-aral ka para maging successful ka. Right. 13 years. Naging masaya ka ba sa Amerika? Yes and no, but in the most part, oo. Oo, naging masaya ako. Siyempre, gagawin mo na lang ng paraan para sumaya ka. Hindi naman pwede yung... Correct. Maya. Because also you made a decision na ito na ang klase ng buhay ang aking tatahakin dito sa akin. At saka pag meron ka mga success stories behind you because of your achievements, achievements ka doon, hindi lang showbiz, it makes you happy, it makes you stronger. And you became one of the best. You became one of the top 10 real estate brokers in California. Yes. In California. Congratulations. Gabby, you made 60 films. Ano yung pinakapaborito mo? Marami, pero ang isang hindi ko matanggal sa isip ko yung una kang naging akin. Don Sharon. Bakit? Well, very memorable yun because dun shooting yun sa lugar ko. Anilaw. Sa Anilaw. Your son. Talaga naman. Dadalawin mo ba? Sisilipin mo ba? Oo, sisilipin mo. Malaking bahagi ng iyong buhay. Oo, yeah. Pinakaayaw mong pelikula. Yung huling ginawa ko bago ako umalis, which is Ikalabing-isang Utos. Bakit? Yung title lang parang mabigat na eh. Alright. Kung nakita niyo yung pelikulang yun, that was shot with si Aiko Melendez. She was a very good actress there, by the way. Parang na-possess ako doon. Very brutal yung role niya. Madalas na sinasaktan si Aiko and all that. So, hindi ko nagustuhan yung pelikulang yun. Pero, maganda daw ang performance naman, pero hindi ko pinanood.
Hindi mo pinanood. Hindi ko pinanood. Ngayong hapon, nung ikay pumasok dito sa The Buzz, nagsigawan, naghiyawan, hinahabol ka, lahat gusto magpalitrato. Ano ang nais sabihin ng iyong puso? Ewan ko, talagang excited ako. Salamat nga pala sa inyo lahat. Gabi, ano ang pakiramdam mo nung palanding paramang ang eroplano kaninang umaga dito sa Pilipinas? What was in your mind and heart? Well, kinakabahan ako dahil 13 years nga, medyo matagal yun. Hindi ko alam kung ano ang i-expect ko. Excited ako, well, masaya, kinakabahan. Napaluha ka. Oo. Oo. Babalik ka rin eh. Ay, tagal mo nang nawala, pero babalik ka rin. Alam mo yun, ano? Alam mo yun? Parati ko na naiisip yun na ayoko na sana umuwi ng Pilipinas. Gabi, bakit? Doon muna sa bakit ayaw mo na sana umuwi muna sa Pilipinas. Well, maraming nangyari. Marami akong nasaktan ako. Okay. So, parang kinalimutan ko ang Pilipinas. Hindi ko na rin inisip na uuwi ako. Bakit nagbago ang isip? Yun ang matinding tanong. Ang matinding kasagutan ay Dumami ang dahilan kung bakit ako kailangan umuwi. At isa na doon ay dahil sa ama ko. Because may sakit sa puso yung ama ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa sarili ko na mahal na ng buhay. Idadasal ko na lang. Pag may nangyari sa kanya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. So, isa na yan. Tapos dumagdag na nung dumating ako dito, nagpapasalamat din ako kay Rose Flaminiano because siya rin ang naglakad ng lahat para mapapunta ako dito. Okay. Kaya ako lang. mga kaibigan, maraming katanungan. Nung una, nababasa natin sa mga channel, narinig natin sa radyo o sa telebisyon. Uuwi si Gabby Concepcion dahil siya ay gagawa ng pelikula dito sa Pilipinas. Ang unang balita ay siya ay gagawa ng pelikula sa GMA7. Unang tanong. Pangalawa, may tampo ka pa ba? May galit ka pa ba kay Manay Lolit Solis? Pangatlo, do you feel there is a need for you to settle some issues with Sharon Cuneta? Pang-apat, kung ikaw ay masusunod, hypothetical naman, papayagan mo ba ang iyong anak na si Casey Concepcion, one of the hottest young girls in this country today, na mag-artista? Gagi ang mga kasagutan sa pagbabalik po.